Napahinto ang mga sasakyang sa malakas sa pagsabog sa isang restaurant sa China. Nasira ang ilang sasakyan at gusali habang nagkalat ang mga debris sa kalsada. Sa isa pang dashcam video, makikitang tinamaan ng tumalsik na debris ang isang babae at nadapa siya. Nagtakbuhan naman ng ibang nasa paligid. Di malinaw kung anong sinapit ng babae. Di bababa sa 2 ang patay sa insidente, mahigit 20 ang sugatan. Hinihinalang gas leak ang sanhi ng pagsabog. Hati ang ilang ekonomista sa posibleng maging epekto ng pagtataas ng minimum wage ng mga manggagawa. Sa pagtalakay ng Kamara sa panukalang legislated wage hike, sinabi ng ilang ekonomista na wala namang naitalang negosyo na nagsarada sa wage increase. At kung tataas man ang inflation, maliit lang ito. Sa panayam naman sa The Mahangahas interviews, sinabi ng Foundation for Economic Freedom na baka maging dagdag pasanin pa sa mga manggagawa ang umento sa sahod. Posible raw kasi itong magdulot ng malawakang layoff sa ilang kumpanya. Hiling naman ng ilang negosyante, bigyan sila ng subsidy kung itataas ang sweldo ng mga manggagawa. There are no record of closures because of wage increases. Wala po akong nakita na dahil po sa wage increases ay tumaas ang inflation. Meron po siguro bahagya. Kalamidad ang mangyayari sa Pilipinas pag napasa po yan. Kukunti lang po ang makikinabang dyan, yung mga nasa organized. Marami dyan na walang mga sa formal institutions. Bukod sa banta sa terorismo, pinaghahanda na rin ng AFP sa kanilang malakiang formation exercises ang senaryo sakaling sakupin ng Pilipinas ng ibang bansa. Sa Batanes, 100 residente ang sinanay bilang Army Reservist at tinuruan ng combat skills at paggamit ng baril. Gihit ng AFP Northern Luzon Command, walang banta sa seguridad at hindi sila ide-deploy. Gusto lang matiyak na combat ready sila kung kakailanganin. Libo-libong Pinoy skilled workers kakailanganin sa Germany at Czech Republic. Ilan sa mga alok na trabaho ay sa manufacturing at construction operations. Ayon sa Department of Migrant Workers, kinakasana ang mga kasunduan para sa lehitimo at maayos na deployment sa Germany na itinaon sa working visit doon ni Pangulong Marcos. Sunod na kakausapin ng labor officials ng Czech Republic sa pagbisita roon ng Pangulo. Ivan Mirina nagbabalita para sa GMA Integrated News.